Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ito ngayon yung update. Bigyan ko kayo ng update tungkol sa ICC. Pinangalanan na po ng ICC yung magiging presiding judge para sa jurisdiction fight, Duterte's jurisdiction fight. Siya po yung magiging presiding judge. Isa siya mga kababayan na Peruvian judge. Yan o, sabi dito sa report ng abogadonews.com. The Appeals Chamber of the International Criminal Court has designated Peruvian Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza bilang presiding judge for former President Rodrigo Duterte's jurisdiction na challenge. Una na mga kababayan na yung kampo ni Digong nag-file ng notice of appeal contesting the ruling ng pre-trial Chamber 1 na nagsabi it retains jurisdiction over his crimes against humanity. Yung kaso ni Digong involving yung war on drugs dito po sa ating bansa. Ang posisyon kasi ng abogado ni Digong, si Digong mismo, ang posisyon nila, walang jurisdiction ang ICC. Denied mga kababayan yung kanilang posisyon na walang jurisdiction. O ngayon, nag-appeal, malamang denied uli. Bakit niya Mr. Maravillas? Sabi kasi dito, itong si Judge Carranza na naging party ng ICC since 2018, naging party siya ng chamber that rejected the appeal of former Ugandan warlord Dominic Ongwen and affirmed the ruling ordering him to pay 52.4 million euro bilang parte ng reparations for thousands of victims of his crimes against humanity and war crimes. Makikita mo yung pattern ng kanyang mga judgment. Mahilig mag-reject. Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. Iba man na kaso yun. Iba nga na kaso, kaya lang ang pattern niya ng pag-ugali niya, mahilig mag-reject. O diba? Yun ang background niya po. Lalo na kung ang defense, mga kababayan, may na yung mga argumento. Yung mga argumento ng kampo ni Digong, lahat palusot. Lalong madali na ma-reject kasi lahat palusot. At yung mga narratives nila, kasinungalingan. Kinidnap daw. Diba? Kidnapping ang ginawa. Inaccuse pa yung ICC ng kidnapping. Walang jurisdiction na niya. At mga kidnapper kayo. Pero gusto niya release sa ginamit na gobyerno ang ICC sa kidnapping. Saan ka puluting kanyang argumento? Paniwalaan nito mga matitinong judges ng ICC. Di ba pa? Ito yung background nitong si Carranza. As prosecutor, she also implemented measures to ensure reparations for victims such as supporting the search for missing persons, rescuing children abducted by armed groups, identifying human remains in mass graves, and restituting these to relatives, and organizing public ceremonies for the Peruvian state to publicly apologize to the victims. Matino talaga pong judge itong si Carranza. Malamang ganun din ang mangyari kay Digong. Kailangang singilin, hindi lang yung kanyang pagkakulong, sentensyado siya, conviction, kundi siyempre kailangang mamayad sa mga perwisyo doon sa pamilya ng mga na-AJ case. Yun ang ginawa niya doon. Sa mga previous cases, mga kababayan, na kanyang nahawakan. O diba? So nakikita natin dito at talaga mga kababayan ng hustisya. Hindi tulad ng panahon ng previous administration na yung dito sa ating bansa, bulag, pipi at bingi ang nangyari rito. Kaya hindi makatiis siyempre yung mga pamilya ng mga naging biktima ng AJK. Dinala nila sa ICC. Yung kaso, imbes na i-file dito po, wala sila kasing nakikita na hustisya para sa pamilya. So, you cannot blame the families of the victims. Di ba po? So, ito pa, ang background ni Carranza. She also represented Peru in the Inter-American Commission on Human Rights,
the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, the Inter-American Committee Against Terrorism, and other international bodies. Nagturo siya ng batas for 22 years and has master's degree in criminal law and a doctorate in law from Universidad Inca Garcilaso de la Vega sa Peru. At hindi po yung kanyang legal backgrounds. Kaya pag naglabas ito ng judgment, mga kababayan, malamang conviction. Di ba ba? So sabi dito, the pre-trial chamber earlier ruled that it retains jurisdiction over Duterte's case because it was already a matter under consideration by the court before the Philippines withdrew from the Rome Statute. Tama, hindi man pwede na. Hawak na po, may kaso na. 2017 pa po, mga kababayan na na-file yung kaso. Pagkatapos, nang makitang peligroso na masakote si Digong at mga kasabwat niya, bigla si Digong na nag-withdraw as member ng ICC. Hindi man maaari ang ganon. Ang akala ni Digong, makakatakas siya. Nag-roll mga kababayan yung ICC. Ay yung mga panahon na member pa ang Pilipinas, may jurisdiction ng ICC. So sabi dito, the defense argued that the Philippines was no longer a party to the Rome Statute when the court authorized the investigation in September 2021. But the pre-trial chamber said it retains jurisdiction because the preliminary examination began in 2018 before the country's withdrawal took effect in 2019. 2017 kasi nag-file ng kaso ang mga kapamilya ng mga na-AG case. A year after, nagsimula ng investigasyon. Nang makatunog po si Digong, delikadoan niya tayo rito, biglang nag-withdraw. Withdraw yung Pilipinas as member ng ICC, hoping na makakalusot siya, magiging shield. Ibaliktad po yun nangyari. Lalo siyang natrap mga kababayan kasi hindi na niya magamit yung mga legal remedies na pwede na siya nang magamit. Kung member pa tayo, mga kababayan ng ICC. O di ba? Trinap ni Digong yung sarili niya. Lalo na nakaligtaan niya na mag-withdraw mga kababayan sa Interpol. Sa ICC lang siya nag-withdraw. Umalis sa ICC. Sa Interpol, hindi. Ginamit ng ICC ngayon yung Interpol para siya po i-aresto. O yan na po. The rest is history. Nakakulong na siya ngayon sa The Hague. Kaya ito yung mga reactions ng mga netizens. Dotae, ayan, sige nga, sampalin mo na ngayon. Sabi ni Monreal, sabi ni Sam Orozco, swerte ni Dotae, may due process siya habang mga biktima niya, die process. Patay na eh. Sabi ni Randy Flower, Sostisya, sigaw ng mga didis. So yan mga kababayan, ang judge na hahawak sa jurisdiction na challenge ni Digong. Kaya sabi dito, tama itong column ni Attorney Tony Lavinia. The souls of AJK victims demand justice. The souls and their families deserve more than empty promises and political theater, anya. The ICC's reaffirmations of its jurisdiction over former President Rodrigo Duterte's bloody war on drugs is a historic victory for justice. Issued on October 23, 2025, the ruling dismantles years of denial and delay for the thousands of victims of extrajudicial killings. This moment is long overdue. The Duterte trial must begin and must begin soon. Tama mga kababayan, kasi kung naniniwala man si Digong na wala siyang kasalanan, mas pa nga na dapat mga kababayan isulong niya yung speedy trial na tinatawag. Ang ginagawa niya, delaying tactics. Kasi nga po mga kababayan, dahil sa kayabangan ni Digong, malamang agad aminin ni Digong yung crime. Kaya yung strategy po, mga kababayan ng ganyang defense, ng ganyang abogado, i-delay para yung impeachment trial ni Sara. Malamang umamin. Sabihin, niya, tulad ng ginawa niya sa investigasyon ng Senado.
Itinoro si Bato. Death squad din niya yan. Si Bato, death squad. Sabi ni Digong. Sabi ni Atty. Lavinia, Senator Bato de la Rosa, Duterte's former PNP chief and key architect of the campaign, is among those who have been accused to have helped execute this massacre of the poor. If reports are to be believed, he will soon also be indicted as a Duterte co-accused. For nearly a decade, those responsible have hidden behind the rhetoric of sovereignty, insisting that the Philippines' withdrawal from the Rome Statute in 2019 shields them from ICC scrutiny. But the ICC's pre-trial chamber has now made it clear in a unanimous decision, crimes committed while the country was a member remain under its jurisdiction. Indeed, withdrawal does not wipe the slate clean. Malinaw mga kababayan. And with that decision, itong appeal na final ng defense, malamang sa malamang, denied na naman. 3 beses na knock-out na mga kababayan ang kampo ni Digong dito sa kaso niya sa ICC. 3 beses nang na-deny. So sabi ni Atty. Lavinia, the ruling anya ensures that Duterte and others implicated in the killings will face accountability before the international community. It sends a message to the world that no leader can hide from the consequences of state violence. There is also no confusion about procedure. The arrest and surrender of Duterte to the ICC is not extradition. Extradition applies to transfers between 2 states and depends on bilateral treaties. The ICC is not a state, it is an international criminal tribunal acting under its own mandate, to which the Philippines was bound during the period under investigation. The new extradition rules recently issued by the Philippine Supreme Court have no application here. Kaya mali po yung mga sinasabi ng mga DDS influencers. Sabi po ni Atty. Lavinia, those rules anya might be relevant if the United States requests for the extradition of someone like Apollo Quiboloy, but they have no bearing on the ICC's demand for Duterte surrender. The process of turning Duterte over to the ICC is a matter of international cooperation, not bilateral negotiation. A pending issue remains on whether Duterte is fit to stand trial. Mismong yung asawa ni Digong, si Elizabeth Semerman, ibinuking yung mga kwento ni Attorney Kaufman pati ni Sara Duterte na unfit for trial daw yung kanilang unfit for trial daw si Digong. Sabi ni Elizabeth Semerman, okay niya siya. At yun sa kwento naman po ni Sara Duterte, sabi ni Sara sa mga interview sa kanya, nag-aalala nga po sa kalagayan ng Pilipinas si Digong, pati nga yung flood control, na babanggit yung flood control at politika, pati love life. So, walang problema sa sinasabing cognitive deficiency si Digong. Ang mismong nagpapahamak po sa mga kwento, yung kanyang pamilya mismo. Kaya yon, pina-examine po sa mga eksperto ang kalagayan ni Digong para hindi po umobra yung kanilang mga alibis. Tama pa mga kababayan?